tol, paalala lang, ang mga opinyon, kalokohan at kwentong maririnig nyo dito sa podcast na to ay mula sa aming mga host at bisita lamang. Hindi ito dapat gawing basehan ng buhay, school project o rason para awayin mo mama mo. Para lang ito sa kwentuhan, tawanan at konting kalat na opinyon. Kung may matamaan, wala kaming pake sa feelings nyo. Joke lang, walang personalan, kwentong barkada lang. Pagod ka na ba? Sandali lang, may kwento ka ba? Halika maupo muna, tao man yan o kalokohan, ayos lang yan, walang husgahan. Dito sa Kada Kwento Podcast, dito sa Kada Kwento Podcast. Ikaw, magandang araw sa inyong lahat. Kami ang Last Row Media. Ako si Tiny Montana. Maricar. Chris Delano. At ang mga guest natin for today's episode. Jeffrey. Kevin. Yeah. So si Kevin mga tol, ang owner ng Walsy Coffee. Nandito tayo ngayon at nanonood kayo ng season 2 ng Kada Kwento Podcast. So yeah, kamusta? Wow, hindi nakalimutan sabihin. Siyempre, ng, na-late lang. Pero sinabi ko. So ayun. Mga tol, ang Walsy Coffee ay isa sa mga masasarap, maaangas na coffee shop dito sa Marikina. Dito nyo yun matatagpuan. Ikaw na magsabi, saan matatagpuan to? Matatagpuan nyo kami sa 16 Katipunan Street, Marikina City, Concepcion 2. Ayun. Conception. Bro, palapit na lang ng konti. Okay. Okay ng boses. Kanina may narinig ko, may pinag-uusapan kayo doon kanina. Sabi ko, magandang topic yun ah. Oo nga eh, parang tungkol sa mental, psychology, Oo. valuation, may mga ganun ako narinig kanina eh. Ano bang inspirasyon mo sa sa bagay na yun? Bakit nyo, ang random na pag-usapan nyo siya ng ganun? Hindi, kanina, nagtitrip lang kami ng kwentuhan doon sa gilid. Mm. Parang sa mga psychological shit lang. May napanood kasi kami sa Netflix na... Netflix? No, Netflix. Ano siya eh. About dun sa magulang. Then dun sa anak niya. Na... Parang ang senaryo, yung anak niya nabubuli sa school. Okay. Then, habang nabubuli sa school, nagkaroon ng boyfriend. Ano to? Mga senior high, mga Parang ganun. mga teenager din. So, Okay. babae yung... Babae. Nagka-boyfriend eh. So, Oo syempre, nga eh. babae. Sorry. Sorry, Tiny ah. Okay. Tapos, nung time na yun, ano siya eh, tawag dito, so, naapektuhan na yung pag-aaral nung bata. Mhm. Kumukontra na yung magulang. Sobrang in love nito o dahil sa sobrang. dahil nabubuli? Parang ano siya eh, naapektuhan lahat eh. So, naapektuhan lahat. Ngayon, yung magulang, yung pinaka-nanay, ano siya, tawag dito, kinokontra niya na magkaroon ng boyfriend yung anak niya. Tinututulan yung relasyon. Tinututulan. Okay. Eh, syempre, dahil in love din yung babae. Parang ano no? Check it. Layuan mo ang anak ko. Oo, Mga tipong 10 ganun. milyon. Dahil in love yung babae, nilalaban niya rin. Mhm. So, walang maisip siguro na ibang way yung yung nanay. Nagpanggap siya na parang manliligaw din. Pumagit na, gumamit ng mga dummy account yung nanay. Oo, parang alam Nagpanggap ko siyang yan. lalaki. Nagpanggap siyang lalaki. Oh, interesting. Document yan, di ba? Yun mismo. So, real story to? Oo. Documentary. Oo. Documentary. Oo. So, basta ang ending nun, ang pinaka-ending nun, umabot sa point na suicidal na yung babae, yung anak niya. Nagre-rebelde na, hindi, out of control na talaga. Oo. Kailangan na ng mga police or authority hanggang sa nangingialam na yung kamag-anak din nung Lalaki. nung babae. Ng babae. Yung mga tita. So pinaimbestigahan kung sino yung mga nanggugulo dun sa babae. So inimbestigahan yung nanay, hindi siya umaamin, nagpe-pretend pa siyang ano yan, tawag dito parang baka classmate mo lang or kung sino man yung mga... Ang tawag dito, so, technically, si babae, nai-inlove na dun sa kachat niya. Oo. Oh, shit. Parang si ano to ah. Parang ganun. Ngayon, kaya namin... Gago ka, naalala ko tuloy, sorry. Kaya namin tinapik yun, bro. Kasi yung ng pinsan ko, siya psychological yung course. Psychology. Psychology. Tapos, may mga parang pag-aaral daw doon na kapag psychologist ka daw, yung gesture lang ng katawan mo,
Kaya nang basahin. Check mo na kung nagsisinungaling ba ako. Or, Body language. yung body language. Parang ganun. Tapos naimbestigahan ng ganun lang. Parang natural way. Natural way na napaamin ng mga authority. Movie ba to? Series? Ano siya? Documentary. Documentary. Document. So ano siya? Technically, full-length na docu. Oo, haba. Tawag dito. So, nagbo-boil down yung storya sa parang, technically, catfishing yun eh. Oo. Parang ganun, oo. No? Pero, tangin yun, kakilala nga natin, nabuntis niya yung babae nang hindi pa sila nakikita eh. Webcam lang eh. Ano, pasensya na, ano lang. Internal, sorry. Internal. Tarantado. Pero totoo yun. Pero, At ang malapit na nag-break sila, na-depress. pero hindi, syempre di natin masisisi kasi may mga tao talagang Mabilis softy yung, at heart. yung emotional attachment, mabilis eh. Usually yung mga ganyan, ang understanding ko sa mga ganyan, usually hindi sila yung mga lumaking hindi naka-feel talaga ng love sa household nila. Kaya, Pero tol, yung tropa natin na yun, hindi ko masasabing hindi eh. Kasi mahal na mahal siya ng magulang niya tol eh. sa bagay, hindi din naman siya yung tinutukoy ko. Yung Okay. si ano, Nakalimutan ko kasi yung pangalan ng yung documentary. Yung title. pero yung mga ganyang documentary sa sa Netflix, ang wild din. Kadalasan ng pinapakita nila, syempre nandiyan yung Jeffrey Dahmer, mga ganyan. May napanood kami nito lately, sobrang wild. As in, So sorry, ito ba'y kapit pelikula? Part 3? part 3, pwede, no? Kapit Pwede, pelikula, pwede. part Okay, 3. okay. Okay. So ngayon, yung Hindi kasi ito mahilig sa docu. Ako ang mahilig sa docu. Talaga nakakatawa ka pala. Oo. Hindi, yung pinanood namin, ano siya, so yung pinakang trailer niya, nahuli siya ng police. Pinull over. Kasi mabilis yung Kasi speed. mabilis yung takbo niya. So ngayon, pinuntahan siya ng police. Pagtingin, parang duguan. Parang ganon. Tapos may hawak siyang baby. As in newborn, literal, parang 5 minutes ago na newborn baby, ganon. Tapos sabi niya, I just gave birth, ganyan. Tapos, ikaw na magkwento ng kasunod, di ko ang hirap magkwento pag So, I ganun. just gave birth. So, dinala siya sa ospital. May mga ambulansya. Ngayon, pagpunta dun sa may ospital, ang sabi ng mga doktor, hindi siya nanganak. Hindi siya nanganak. Ngayon, etong babaeng to, sobrang niya. Spirit? Hindi, sobrang niya. Meron siyang boyfriend na parang kinokontrol niya, no? Parang ganun. So, parang may Narcissist. pera. Ganun. Kumbaga may kaya yung lalaki. Ayaw niya nang mahiwalay dun sa lalaki na yon. Ngayon, etong babae na to, hindi na siya pwedeng manganak. Kasi nga, may... Parang pikos din, no? basta may sakit siya. So, hindi na siya pwedeng manganak. Basta sobrang dami pa kasi nangyari. Hindi na siya pwedeng manganak. Okay. Ngayon, ang hilig niya mag-post sa Facebook na eto na, may baby na siya. Gender reveal. Tapos yung lalaki, hindi rin nahawakan yung tiyan niya. Insecurities daw. Oo, na parang sa So, the ilang whole buwan, Tangina, wild. sa ilang buwan, naka-fake lang yung tiyan niya. Tapos, tawag niyan, pagka gustong yung sa CR, gano'n, ang tagal-tagal niya, hindi siya pwedeng hawakan. Hindi siya pa, syempre, kahit buntis sa may babae, may time na lalambingin ka pa rin. Yeah. Siya ayaw niya ng gano'n. So, tumagal yun ng gano'n. Tapos, ang dami niyang kinakaibigan. Tapos, meron siyang kaibigan. Actually, naging kaibigan lang niya dahil sa kasal. Naging photographer ba siya? Parang ganun. Tapos, sinusundan-sundan niya yun sa Facebook. Yung kasi manganganak na. Alam mo ginawa niya? Para lang panindigan na buntis siya, na nanganak siya. Pinatay niya yung Yung buntis. Siya yung pumalit. Pinatay niya yung buntis. Tinanggal niya yung baby. To cut the story short, si babae walang sariling identity. Mm. So, ngayon, dahil sobrang inggit siya doon sa babaeng buntis din. Hindi naman siya Hindi inggit. naman inggit. Pero yun Kailangan yung... niya umanap ng way para mapanindigan na buntis Oo. siya doon sa Kasi boyfriend niya. 10 months na siya buntis, hindi pa rin siya Oo. Ganun. Hindi pa rin siya nanganganak. Pero hindi talaga siya buntis. Yung ginawa niya, yung nakilala niyang buntis, na sakto, halos almost sabay na Oo. na pinaalam Pero na buntis. 10 months na siyang buntis ko, no? Oo. So, pinatay niya yung babae, kinuha niya yung bata, ayun yung baby dun galing. Tapos pinapalabas niya, pinapanindigan niya sa doktor na
buntis niya ako, yun. sa akin galing yun, Oo. ganon. Pero pag pinanood niyo siya kasi... Ano siya, no? Disturbing, no? Sobra. Ano yun? Technically, psychological... Oo. May mali. May mali din sa kanya. Marami kang bagay na magagawa just for the sake nung salitang paninindigan eh. Di ba? Ayaw mapahiya sa sarili. Ayaw mo Kasi mapahiya nungalingan. sa sarili. Ayaw mo mapahiya sa ibang tao. Gusto mong paniwalaan din nila yung sinabi mo. Yun yung point na parang naniniwala ka na kahit sa mismong ano mo eh. Oo, sa sarili mo. Kasi nungalingan mo. So parang ano siya, ang mali pero technically psychological din yun eh. Pinaninindigan nila eh. Yung kagaya nung sa'yo, pinaninindigan niya na, ay hindi, classmate lang siguro yan. Mga ganun. So anong masasabi nyo dun sa mga mental na bagay na ganun? May mga possible na hindi sila aware, mas naniwala sila sa reality na ganun. Pero mahirap eh, iba-iba din kasi yung sitwasyon. Attorney, anong pwedeng ikaso sa ganun? Na nagpanggap siya na, kagaya nun, yung buntis, let's say. Bukod sa pagkikidnap dun sa bata, ano pang pwedeng ikaso sa, let's say yung sa storya na lang ni yung kinaka-catfish niya yung anak niya, na na-inlove na yung anak niya, na baliw na. Pwede mo bang kasuhan yun? Technically, oo. Kasi panluloko yun eh. Pero depende sa... Hindi, yung panluloko, anong kinakaso dun? Depende sa Kung anong klase. klase ng pagluloko. Example, Hindi, yun niya. Doon lang tayo sa senaryo na yun. Parang nagpanggap yung yung magulang. Nanliligaw. Siya yun, Oo. meron tayong tinatawag na technical usurpation. Yung nagpapanggap ka na ganito, tapos at the end of the day, malaman na hindi ka pala talaga ganon. Hindi ikaw si nanliligaw. Oo. Pero king ina, ang ayokong itanong kasi gusto ko siyang panoorin eh. Ayokong Pero magano eh. panoorin mo rin yung pinanood namin. Kasi mas Wild maganda yun. kapag pinanood mo siya. Mas no? Mas Oo. nararamdaman Kasi mo pati. pagka pinanood mo siya, parang nagkakaroon ka ng, ay baka ito yung dahil. mapapaisip ka din Oo, baka sa kanya galing yung baby, baka sa kanya, parang ganon. Since Kapit Pelikula Part 3 to. Part 3 ba? Part 4? 3. Part 3. Part 3. Search ko nga yung title ng documentary. So, sige, habang sinesearch mo. Tol, ano pa ba yung mga ibang mind-boggling na na mga movies na pwede nyong i-recommend? Ako kasi hindi ako mahilig talaga sa movies. Ako siguro yung... Kaya pinanood mo yung docu. Ako rin, tol. Alagad ako ni Cara David eh. Yung sa mga eyewitness shit. Oo. Di ba? Oo. Sarap panood. Sobra. Tsaka yung dati, yung mga documentary sa National Geographic. Oo. Mga Nat Geo, mga Animal Planet, mga ganun. Ano pangalan nung tatay na kinulong niya yung anak niya sa basement? Jefferson. Tapos yung binuntis niya ng ilang beses yung Grabe. anak niya. oo. Ano yun? Ano naman yun? Bumuo siya ng... Tagal na yan eh. Pamilya? Na anak... So hindi niya, pinalabas niya na hindi niya anak yung anak niya? Hindi. Bumuo siya ng bahay sa loob ng basement. As in, may CR, may kwarto, ganon. Tapos, yung anak niya, kinuha niya... Magnet, ah. Hindi ka na mahulog. Gulto ako nakakawit pala. Okay. Yung anak niya, parang kinidnap niya, pero doon niya lang nilagay sa basement. Tapos ginigrape niya yung anak niya. Tapos, yung nanay, ang alam, nawawala na talaga yung anak niya. Parang gano'n. Ay, real life yata yan eh. Real life nga. Tapos ginawa pa ng movie. Nakulong yan, no? Oo. Tapos nakalabas lang sila kasi nga suffocated nga yung lugar. Parang ilang anak yun eh? 3? Parang gano'n. So, anak niya yun sa anak niya. Oo. Ina, Tapos, sick, no? nagmakaawa na yung anak niya na dalhin na sa ospital. Tapos yung time na yun, doon na siya nagka-chance na magsumbong. Pero ang tagal nila doon sa ano na yun. May picture yun, yung totoong totoong basement na ginawa niya. Nakalimutan ko lang yung pangalan The Basement. Hindi, yung pangalan ng tatay na The Name. Putang basta ganun yung pangalan niya. Sa TikTok ko lang yun napanood eh. No, Diba? Pero mostly dun talaga sa lugar nila, sa bansa nila. Sa Pilipinas, wala masyado namang ganun. Or baka meron pero Hindi hindi natin natin alam. alam. Kasi may yung mga sobrang liblib na parte, sobrang liblib na state. Let's say yung mga countryside na sa US, 'di ba?
Yung minsan nangyayari yung mga incest daw. May Alam mga ko may ganun daw. ganyang kwento dito sa Pinas eh. Parang yung sa bundok daw dito. Sila? Oh, sila din. Yung tatay, parang gumawa siya ng sarili niyang empire, tapos isolated lang sila sa bundok. Nakalimutan ko kung saan bundok yun, pero dito lang sa Pilipinas yun eh. Or baka kwento lang ng mga matatanda. Nakalimutan ko eh. Ang mga tribe. Tol na, sobrang random nila, sorry. Naalala niyo yung yung nakalimutan ko kung anong tribe. Pero meron daw tribe dati sa Pilipinas, noon pa, na sobrang layo, secluded sa Kabihasnan. May mga buntot daw. Buntot? Tao may buntot? Eh? Tribo daw sa Pilipinas. Letter B nagsisimula. Hindi ko alam kung... Sang Hindi lugar? ko na nga maalala eh. Pero may mga buntot daw. Letter B. Oo. Bulacan ba yon sa may Giginto? Giginto yata, giginto. Labas mga buntot mga rekar. Pero yun nga, may para daw, hindi naman sobrang laki. Parang may maliit lang daw na ganun. Halos lahat sila may buntot daw. Ina, di ba? Tapos, may napanood pa ako na, alam niyo yung sinasabi mga part ng katawan ng tao na walang silbi, kagaya ng appendix, ng ito, kung ano yung tawag dito sa may dulo ng mata, dito sa ganyan. Gallbladder. Hindi, may silbi naman yung gallbladder eh. Ito. Ayan, tsaka... Adam's apple? Meron pang yung sa tailbone ng spinal cord sa dulo may tailbone. So sinabi nila, marami pa yun eh, pero parang 10 yun eh. Sa pagkakaalala ko, meron silang ganun daw. Meron ng taong ganun kasi part yun ng pag-i-evolve ng tao. Na noon daw, kaya tayo may ganito na second eyelid tawag nila. Parang yun sa mga alligator, di ba may isa pa silang lid? Kasi pang-adapt daw natin yun habang nag-e-evolve yung tao. Na dati daw, yung tao may buntot daw talaga. Kaya tayo may tailbone. So habang tumatagal, nag-a-adapt yung tao, nag-e-evolve, nawala na ng silbi yung mga body parts. Kagaya ng appendix. Wala daw silbi yung appendix. Ganon. Basta marami yun. Nakalimutan ko na lang yung... Yung appendix, ano yun eh? Parang extrang laman lang dun sa Yung si mama, tinanggalan ng appendix. Appendix ba? Appendix. Yung parang nasa vial, tapos ganun lang siya, parang Maliit purple lang. yung kulay. Pero kasi ang problema kasi doon, pag na-infect siya, namamaga siya. Tapos pag pumutok siya, parang nagkakaroon ng lason sa katawan mo. Ganon. Yung kidney, dalawa din. Kapag pwedeng isa lang, di ba? Uy, yung iba nga, binibenta yung Oo. kidney. Totoo. Oo. Totoo. Kompleto ba kidney natin, guys? Oh, Ikaw, Kev. Yes, syempre. Kompleto pang Ang kidney ba, bakit nadadamage sa Sa alat. alat? Alat, alak, Alak. Oo. sa Mga sugal. kinakain talaga. Speaking of kidney, kasi may nag-comment, naalala ko may nag-comment sa Are atin. you kidding me? Na may ano daw siya, chronic kidney disease. Aha. Pero technically, kaya mag-survive ng tao na isa lang ang Ang kidney. kidney. Yes, yes. So, pag may CKD ka, Damage both. both. Which is critical yun, di ba? Yeah. No? Hirap pala na Tsaka may ganun mga sakit. stage yun eh, no? Ang pinakamalala yata, stage 5, last stage na yata ng CKD yun eh. chronic. Pero may nakaka-recover din. Ah, Hindi daw siya gumagaling. Hindi ko alam. Pero namamanage siya ng maayos. Gamot, ganon? Yung lifestyle na din siguro. Lifestyle. Oh. Pagkain. Ano yung chronic Chris Delano? Yata yung CKD. No? Parang, pero speaking of sakit, mga kada, di ko alam kung naaalala nyo yung nag-comment sa atin na pagdasal nyo ako kasi mau-operahan ako. Yung nagpo-post dun sa page natin. Sa group natin. Operahan siya sa puso. Ngayon, in-stock ko yun. Talagang inoperahan siya sa puso. Hanggang nag-message na ako dun sa pamilya. Kamusta? Kasi tinicheck ko kung kamusta ba yung operasyon. Bandang huli nangihingi ng prayers. Parang hindi naging successful yung operation. Oo. Seryoso ba? Oo. Tapos, after ng operation na yun, hindi naging successful, nagkaroon pa ng follow-up operation. So, hindi ko pa ulit na-check. Hindi ko pa ulit nakikita. So, sana napagtagumpayan ni Tropa yung ano. Naalala niyo yun? Yung Inano mo pa yun, di ba? Kinada comments mo pa yun. Hindi, iba yung sinasabi mo. Hindi, iba CKD yun eh. Oo. Meron okay. siyang sinabi nun. So, ayun. Mamaya check ko. Pero sana all good lang si Pero Tropa. alam mo, yung halos Sabi nag-message. nag-comment, Noy. Yung O, di ayos. pero yung halos mga nagme-message talaga, puro ano, puro... Ay, oo.
merong one time may nag-message dun sa amin. Parang inisa-isa niya ata kami pati doon sa page, Sa di page, ba? oo. Parang tinaningan na yata siya. Oo. Tapos sinasabi niya Tinaningan na siya? Oo. Yung, Na bilisan daw natin mag-live podcast kasi hanggat buhay daw siya, manonood daw siya. Oo. Sana daw umabot. Oo. Oy, Oo, go. gagi. Ganon. Parang Bigat nun ah. totoo nga eh. Kaya nga eh. Pero nireplyan ko siya. Sabi ko niya, sa- salamat sa'yo. Gago yun. Pero hindi, ang ano Saludo. nun- Saludo. Oo. Mabuhay sa'yo. Iba. Pero Ang yun nga, bigat ang nung bigat ganun din. Pero feeling. somehow, marami nagme-message sa amin na may sakit, Kev. Pero nakakatuwa lang. Hindi nakakatuwa na may sakit sila. Nakakatuwa na parang isa kami sa nakakapag-ease ng pain nila. Nalilibang sila. Kasi parang pag nasa ganong state ka, na pwedeng may taning ka na o may sakit ka, lagi mo iniisip. Ito nakakaturning yun eh. Oo. Madidisorient ka na eh. Wala ka, yung utak mo naka-stick na kung ano yung meron ka. Oo, kumbaga, ang hirap ng mabuhay day by day sa alam mong ganun yung Parang sitwasyon mo. laughter is the best medicine. Oo, parang Oo. ganun. Parang ganun. Tsaka ine-enjoy niya na yung parang, lalo na kapag may taning ka. Di ba? Mental pa rin talaga. Totoo. no? Kahit galing yung pinaka-underlying ko sa loob ng Totoo. katawan mo. o may Kasi sakit lalong magti-trigger din yung mga anxiety mo, overthinking. Ako nung naoperahan ako, buti nga, tas, di ba, ang tagal kong bedridden eh. Tapos hanggang nagsaklay-saklay ako, di ba? Tas ngayon, kahit pa paano, wala na akong saklay. Pero Recovering. nasa stage akong ganun. Pero sabi ko, tangina, parang alam mo yung araw-araw ko siyang inisip. Tangina, paano na mga pangarap ko? Hindi, tawag dito, exage na lang siya. Pero, alam mo yun, ang dami ko pang gustong gawin. Gusto ko pa mag-travel. Pero sabi ko, tangina, pagka ganito ng ganito, yun yung naging motivation ko eh. Sabi ko, tangina, paano ako makanood ng flip-top? Paano nakukuha ng show? Kasi, tol, bilang mga rap artist, tangina, walang katumbas na saya pag nagpe-perform tayo eh, di ba? Alam mo yung, kahit 100 lang nanonood sa'yo, 200 lang yung nanonood sa'yo, pero pag nagpe-perform ka sa harap, parang tangina, tas sinasabayan nila yung kanta mo, tangina, sobrang sarap nun bukod sa talent fee na malaki. Mas masarap yun eh. Di ba? Parang putangina kami, pagkagaya kami, pag nagsishow kami ni Delano sa abroad, tangina, ang sarap nung feeling na papalakpakan ka nila, sasabayan nila yung kanta mo. Parang, Naalala ko na naman, may show kami nito. saan yan? Biliran. So, nagpa-perform kami. Saan to? Sa Biliran Naval? ko na Donji. Oh, yeah. Oo. Leyte. Leyte. Tapos, okay na, pag-perform namin ni Price, siya na magpa-perform. Yung kanta ng title na kinanta niya, Lipad. Aha. So, good vibes yung kanta eh. Pero may mga nanay dun, mga nagbubudot. So, Oo, mga nanay. Classic ano yun. din eh, ibang experience din. Totoo. Tapos meron din kaming performance, ay nag-gig kami sa Mindoro. Food park. Puerto Galera, Mindoro. Mindoro. Kalapan. Sa Mindoro. Food park. Ganun din, may mga lola, nanay. So, you know, surprise tag gumagangster up, no? Gangster up is back! Puking ina yung mga nanay kumakain ng hapunan, no? Yung mga may Ano ba siya sabi nito? Yung mga may osteoporosis na. Ganun. Oh, yung mga bata. Si Price tag nag-gangster up is back. Tapos may line siya doon na kanta Bang, niya. bang, bang. Bang, bang, bang. Tapos ito, sinabayan yung yung mic. Bang, bang, bang. Tapos napatingin si Price kung nasan. Nalito si tropa, yo. Huh? Kaya tuwing kahit hindi tayo gagano, tapos kakantahin niya yun. Pagka nandun na siya sa line na bang, 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 titingin na siya sa akin. Nakakatuwa Pero naman, guys. Masaya talaga mag-perform. Tapos ano siya. Kaya yun. Parang, in a way, for example, yung sa Hydro, nakapag-perform ako sa Hydro. Siguro, that time, nasa 20,000 yata yung 25 attendees. yun. 25 ba? Isang wawa? Tapos, Magka-batch ba tayo nung kumanta sa Hydro? hindi ko alam eh. Kay Is Ramos ako kumanta eh. Parang Sa set yun ni din Is ako. Ramos. Oo, yun din Ano ako. na bro, di naman kasi ako sanay. Tangina na taga-pako lang ako. Di ko naman alam na aabot ako sa ganun point. Given, nag-flip top ako, ganyan-ganyan. Pero hindi ko pa naman kasi na-experience na talagang ganun kadaming Wild, tao. Tapos bro, halos di na ako kumanta. Sila na kumakanta Tao ng na yung kalmado. kumakanta. As in, Oo. sabi ko, totoo ba ito? Ito yung Psychedelic Times, no? Ano, Yung pinasok mo yung Psychedelic Boys sa Hydro nun. Hindi, iba yun. Kay Is Ramos din yun. Okay. Pero yung sa akin, Nakailang Hydro ka ba? Isa lang ako eh. dalawa. Okay. Yung isa ko sa Kabanatuan eh. Pero ang wild nun bro, Sobra. 25,000 tapos halos sila na yung kumakanta ng lyrics. Tapos sabi ko, eto na ba yun? Parang hindi ako makapaniwala kasi
ever since talagang may pagka-introvert din talaga kasi ako eh. So parang di ko matanggap sa sarili ko na tangay na may mga tao talagang, alam mo yun, excited silang kantahin yung nung time na nandun pa ako, nung nagpa-perform pa ako. Pero syempre, katagalan, nakaka-drain din. As in, Pero, talking about Hydro, i-share ko lang din yung experience ko ng Hydro na yun. Kumanta kami ni CLR. Set ni CLR yun eh. Tapos, kinanta namin yung Lipad. Yung kanta naming dalawa. Nandun lang ako sa likod ng speaker. Kinakabahan ako. Kasi tangina, 25,000 attendees. Ay ko, putang ina. Tanan, lalabas na ako. Putang ina, yung pinlash yung pangalan ko sa, bago ako lumabas, pinlash yung pangalan sa LED sa likod, di ba? Nung Tiny Montana na palabas na ako sa verse ko, tangina, nagsigawan yung tao. Ito para akong, alam mo yung ayoko na tumuloy. Oo, tol, di ba no? Di lumabas ako. Kumakanta ako. Tol, muscle memory na lang. Nakalimutan ko na yung lyrics ko, pero yung bibig ko tuloy-tuloy pa rin. Kasi pagka ganun karami yung crowd na sinasabayan ka, parang tangina, totoo ba to? Ito ba yung may basaan? Yeah, Hydro Manila. Fucking ina, no? Grabe yun, no? ano siya eh. Ako rin, imbes na ako nakakalimot ng lyrics sa performance ko eh. Lagi naman. Nasa Dubai nga kami. Where you from? Kailangan daw namin kantahin eh. Hindi ko kabisado yung verse ko. Ginawa ko, ang laki na ito, nagtago ako sa likod. Halos ako yung kumakanta ng verse mo eh. Pero yun nga, may mga moments kasing ganun bro. Mabalik ko lang doon kasi kaya lang kami napunta doon kasi ngayon sa overthinking. Kagaya nung sinabi ko kanina. Anong inaoperahan ako, parang ang dami man naiisip eh. Parang, Ang layo na narating. oo nga eh. Nakaabot na ng Dubai to eh. So Gusto yun, bumalik yung eh. overthinking na parang paano ko magagawa pa yung mga dating ginagawa ko. Pero Diba? nung na-overcome mo yun, nag-party tayo ah. Saan yun? Kumain tayo agad ng ano. Nang bawal, no? Pero yun, alala ko to. Pag follow-up check-up ko, eto nagda-drive sa akin. Pupunta kami ng ospital, ganun. Tangina, nakita mo yung hirap na hirap ako. No? Hindi ako makababa sa kotse. Hindi ako makaano sa wheelchair. Ang inang hirap talaga. Pero at least, nakita mo yung recovery eh, no? Kaya ngayon, Kayo ayan ba, may, ka na. may opera na? Ikaw, may opera ka na? Wala. Gusto mo? Ay, wag naman, ano? Wag. Ikaw, Tony. Ikaw, naoperahan ka na. O... Alam mo naman yun. Di ba yun? Yeah. Okay, yeah. O pala. So technically, Ano? So, Lahat na operahan na, syempre. hindi kasi ako na-experience na ma-operan. Saan, Besh? Hindi ko na sasabihin kung ano. Yung last time na nandito, Hindi, sorry. yung Para may alam lang din sila. Ano, si Chris na ano? Okay lang, nasabihin ko. Circumcision. Nagpa-circumcision. Ay, hindi ba yun yung nagpatuli ka? Hi. So, nung nag-shoot sila dito noon, nawala ako. Nasa hospital ako noon. Wala ka sa ospital, nakauwi ka. Nakalabas na ba ako nun? So, recovering na ako noon. Kasi meron kaming shoot dun sa Resort. San Roque, sa San Roque. Nakalimutan ko ng episode yun eh. After ng shoot namin, dumiretso na kami ng Bulacan. Tanga, kumain ka pa ng spud. Oo nga, kumain pa ako ng spud. Yung spud, yung sa Chevy, yung sa labas. Oo. After, pero pauwi na kami nun ng Bulacan. Tapos, anong nangyari? Pagdating ng Bulacan, inatake na naman ako ng acid reflux ko. Oo. Huwag mo na masyado i-detail. Baka malaman nila kung ano yung inoperahan sa'yo. Blip. So, oo nga, no. So, anyway. Wala naman masama doon eh. Wala naman Oo masama. nga. O, di sige. Nakakahiya ba Okay yun? ka na? Kasalanan mo naman yun? Okay lang naman. So, inatake ako ng acid reflux. Akala ko, the usual atake lang ulit. Pero, iba na yung sakit, iba na yung pain. So, ending, tinakbo ako nito sa hospital. Tapos, hindi na ako pinaalis. Sabi, sir, operahan ka po. Tapos, kasi di pa ako nakaka-experience mga operahan eh. Ayun, nabasectomy. Tongin mo, dito eh. Walang ikiklip dito ah. Pero yun nga, yung di na ako pinaalis ng ospital. So, tinakbo niya ako sa ospital 2 a.m. Tinakbo sa pinakamalayong ospital. 6 a.m. sabi Pero malayo talaga yung pinagdalan sa'yo eh. Nasa Bulacan sila, dinala siya sa Chinese General. Oo, kaya nga literal na tinakbo sa pinakamalayong ospital. Hindi, kasi doon nagtatrabaho mama niya eh. Yeah, okay. So at least mas may assistance, ganun. So ngayon, hindi na ako pinauwi ng doktor. Talagang, bawal ako kumain 2 kalahating araw. So, kaya namayat din talaga ako nun. Tapos bawal tubig, bawal pagkain. Literal, para akong hindi ko maintindihan yung pakiramdam. Tapos nung inoperahan na ako, ang makulit doon, yung i-inject sa'yo bago ka operahan. Tapos Anesthesia. tulog ka talaga. Ang makulit doon, aware ako nandiyan yung mga doktor, mga mukha nila nakatapat sa mukha ko habang nakahiga ako eh. Sabi, oxygen ka muna. Kaya nilagyan ng oxygen.
Tapos may ni-inject na sa akin. Sabi ko, tangin makakatulog ba talaga? Biglang tulog ka agad ako. Tapos nagising na lang ako. Tapos parang, oo, tapos na. Tapos, nagsasalita ako. Parang nagising ako parang nagtuloy-tuloy pa naginip ko. Tapos namulat ako. Tapos gusto ko pa rin sabihin. Hindi Yung mo pa huli mong hindi mo pa sinasabi ano inoperan sa ang dami mo na Hindi ko na sinabi. sasabihin. Kolodoskip. Ewan ko ano tawag doon. Oo. Hindi ko alam kung ano tawag. Laparosectomy. Hindi ko sige. Gallbladder. Ayan, gallbladder. May Gallbladder. gallstone siya. Tinanggalan ako ng gallstones. So, nahirapan ka huminga nung mga... Huminga? Oo. Hindi. Yung pain niya, parang... 1 to 10, pain scale. 10. 10. Hindi, 12. Well, ayan. Ano siya, parang nangangalay ng likod mo. Back pain talaga siya na malala. Tapos at the same time, akala mo parang may halong heart attack na ewan. Tapos kung ano-ano na pumapasok. Overthink. Sinat-GPT ko pa nga kung... Itong masama, pag may nararamdaman ka, pag ginugil mo, expect mo mamatay ka na. Matik, cancer yan. Ayaw niya kasing ayaw niyang makinig sa mga Di ba? bagay-bagay. Di ba? Pagka nag-google ka ng kahit ano nararamdaman mo, ang ending nun, cancer. Oo. Oh. Kunwari nga lang, madapa ka lang pag ginugil mo yung sugat mo, may cancer ka na Oo, eh. cancer ka. Ako, tol, may kwento ako. Yeah. Reset lang nangyari. Ang ginawa ko noon, nag-jogging ako sa Provident kasi gusto ko Exercise. bawas ng timbang. Ngayon, habang nag-jogging ako doon sa Provident, putang inang to, nakagat ako ng puki ng aso. Nakagat Minsan ako. na lang mag-jogging. Hinabol ka lang aso. Kinagat pa na. Tol, nakakatawa. Minsan na lang mag-jogging, kinagat pa ng aso. Yung pa yung first mo na jogging. Hindi naman, parang pangalawang beses. Oo. Tapos, jogging ako, kinagat ako ng asong putang ina. Ngayon, hindi ko pa sinabi sa kanila. Tapos, naabutan ako ni Gab, dugo-dugo. Dugo-dugo yung paa ko. Ngayon, nalaman ni Tiny kasi sinabi ni Gab. Tapos, tangina, ang dami ng pinagsasabi ni Tiny. Sabi ko, tol, tangina, critical ka. Kumonta ka ako dun sa brad na doktor. Kung ano pinagsasabi sa kanya. Sabi ko, tol, sensya ka na, pero bakit mo kasing pinaabot? Bakit ano ba sabi ng brad na doktor? Tol, ayoko na sabihin, tol. Oo, tangina. Sabi ko, sige, sabihin mo na, putang ina naman. Sabi niya, tol, ba't mo matagal mo Kasi nakagat siya Biyernes. Oo. Lunes pa siya nagpa-inject. Hindi, Sabado ng gabi. Nakagat. Tas Lunes pa. Lunes na ako Pero usually kasi kapag nakagat ka ng aso within 24 hours. Pero, Hindi ko naman alam eh. Oo, pero ikaw Lunes ka na. Pero kasi ako naman para sa akin unless walang rabies yung aso na kumagat sa'yo, Hindi mo rin wala kasi- ka na pero Hindi mo rin Hindi mo rin masasabi once kapag askal. Alam mo, dun ako na tangina nag-overthink ng malala. Kasi yung inano ng doktor, sinend ko sa kanila tapos nakalagay doon 3. Parang Level 3 critical. Oo, level 3. Sabi nyo, tol, tangina, malala na yan. Level 3 yung lalim. Level 3 yung lalim. Yung Oo, Hinabol yung ka, tas lalim. kinagat ka. Hinabol ka muna nun? Bago ka kagat? Parang. Kasi hindi ko namalayan kasi nag-earphone ako. Kasi may puwersa yun kapag yung hinabol ka pa niya. O tapos, Yung Yung biting force, no? gigil, oo. Kaganong-ganon ba tapos hindi ko pa alam na nagdudugo na pala. Iniikot ko pa yung Provident, tol. So nagja-jogging ka pa din. Oo, kasi parang wala lang, parang Marami bang adrenaline. kagat? Hindi, isa lang. Parang adrenaline lang. Lalo siyang naaning. Pag uwi, kumain ng alimasag ba yun? Hipon. 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 Puki ng ina na allergy. Puking ina, naging alien. Na maghayong mukha. Sabi ko, tol, hindi yan basta allergy. May kinalaman yan sa Sa kagat ng kagat aso. aso. Tol, alam mo ba, nung pumunta ako sa Animal Bite, sabi ko, sir, may napansin lang ako kasi after ko nakagat ng aso, nagka-allergy ako, kumain na ako ng... Sa gamot yun. Hindi, kumain na ako ng hipon. Sabi niya, wala namang kinalaman yun sa kagat ng aso. Oo. Utang ina. Saan yun sa Pero ako, kahit nagpapa-injection ako, wala akong paki. Kakain pa rin ako ng hipon. Di ba? Nung nagpa-inject ako, wala naman nangyari sa akin. Feeling ko sa response pa rin ng katawan allergic mo yun. talaga siya sa seafood. Allergic ka ba sa seafood? Oo, sobrang malas nung time na yon kasi nakagat ako ng aso tapos nagka-allergy ako. Tapos pumunta ako ng bayan sa Mercury. Flores de Mayo. Tangina, sabi ko, tangina ng traffic. Tapos,
masyado nang mainit yung katawan ko, nahihirapan ako Mauulol ka Yung na. tenga niya, sobrang init na nung tenga niya. pulang-pula na. Kasi baka ino-overthink mo. Malamang. Tapos tinatakot ko pa siya. Oo. Naku, Tapos may attorney. allergy ka pa. Sabi ko, bakit mo naman kasi pinaapat ng ganyan? Mga ganyan. Tangina. O, chinat GPT ko yung level 3. Sabi ko, na. Sabi niya, Tol, ito yung pinakamalalang sinabi ni Tiny. Sabi niya, Tol, may tropa namatay niyan after a year nakagat. Sabi ko, putang Sabi ina. ko, ganyan din. 3 days din yung pagitan bago nagpa-inject, tol. Ayoko sabihin, pero tol, namatay yung tropa. Sabi ko, kapitbahay namin. Oo. Dahil Pero meron naman din talagang ganun na Totoo naman. oo, Totoo na naman. after 1 year tsaka siya Pero siya naman, naapektuhan ng na-injectan. rabies. Kaya Monday na siya nakapagpa-inject kasi Ang tagal niyang sinabi bago niya sinabi sa akin na, Tol, joke lang yun. Eto, speaking of malas, alam ko hindi niya ikikwento to eh. So, kinagat siya ng aso. Ikwento ko na. Loy po. Totoo naman, kinagat ka ng aso ah. Oo. Kinuwento niya na sa akin yun ah. Hindi ko na sasabihin kung paano siya kinagat. So, kinagat siya ng aso. Kinagat yan. Tapos, pumunta siya ngayon ng vet. Na-inject siya. Okay, na-inject na. Uwi na After siya. 1 Okay hour. na. After 1 hour, nakagat ulit. Pero may validity pa kaya yung inject? Wala. Kailangan niya magpa-inject Ulit? ulit. Doble Hindi, gastos. kaya lang ako nagpa-inject ulit kasi yung pangalawang kagat malalim na. So, inerig. Pero ayoko naman kasing magpa-erig kasi nga, Magpa? Erig. yung erig kasi, ano yun eh, Erig? erig, yung, Irregular. hindi, ano siya, gamot siya. Yun na yung, Oh, anyway, yeah. Oo. Ayoko kasi, alam ko na, oo, basta Ang yun. dami mo kasing aso Ang eh. gastos 4K. Oo, tapos Isang injection. direct yun sa sugat, inaano. So within... Ikaw nakagat ka na ng aso? Hindi pa ako nakagat. Nahabol ako ng Gusto aso. mo? Ayoko. Hindi pa naman kasi hulihan lahat para sa mga bagay-bagay. Experience lang. Tignan mo, kung hindi nangyari sa amin, walang pagkikwentuhan. Oo, di ba? Para next podcast, may maishishare ka nakagat ka ng aso. Kagat ako, no? Oo. Ano, sige, ganito. Bilang bagong guest namin ngayon, anong pinakagrabing nangyari sa'yo? Grabe nangyari. Yung mga medical or whatever, ganun. Bukod sa tuli Or tuli ka na ba? Wala. Simula nung bata ako, Tuli ka na ba? Simula nung bata ako, wala pa ako Wala. major or minor. Nabalian, Talaga, napilayan. wala. Tapilok, yun lang sa basketball. Oo, minsan Swerte. pag nagbabasketball ka, napapatikol Ano yung ka sakit eh. Ay, pag- natatapilok ka eh. Ano yung sakit pagka natapilo ka sa mga basketball? Or hindi lang sa basketball yun eh. ACL? Oh, yan, ACL. Sa tuhod yun eh. Oo, sa tuhod. Merong may sakit sa mga sports ng kunwari, boxing, football, wrestling. Yung kagaya nung kay McGregor? Hindi McGregor. Chris Benoit. Namatay Yung yun sa utak, yung Hemorrhage. hindi hemorrhage tawag dun eh. Ay, Sa mga football players, ayun yung pinaka naging sakit nila eh. yun yung banggaan kasi. Oo, naalog yung utak. Yun nga, parang Pero hindi Internal hemorrhage. hemorrhage. hemorrhage nagdudugo eh. So parang sa mga boksingero, sakit din ng mga boksingero yan. Oo. So, na-fucked up yung utak nila. Parang, kita mo, Chris Benoit nga, nagawa niyang patayin yung buong pamilya niya eh. Pero dahil yun sa sakit na-acquire niya during nung mga wrestling nila. Oo. Kaya nga, kung isipin mo, technically scripted naman talaga yung story ng wrestling eh. Pero yung impact, ano talaga? Sabay eh. Yung impact talaga. Talaga totoo din. Tapos pati yung mga thumbtacks. Kasi ano yun eh. Pinakita nila talaga yung... Yung binabagsakan. Oo. Grabe din yung ano. ano sports mo bro? Basketball lang talaga. Kasi natanong namin to last episode eh. Ako kasi archery. Archery. Bowling ako eh. Bowling, ikaw. Volleyball. Volleyball. Mine! Ikaw. Rugby. Ulitin ko, dyan ako nag-start. So, ayun na nga. Tapos, ano yun? Balik tayo dun. Maganda yung kanya eh. Yung Ano ba? kanina eh. Saan na kasi napunta eh. Yung kung ano Ayan. nangyari. Oo, Saan? yung sa huli niyang kinuwento. Ay, yung kanina, yung topic niya, maganda yun. Papanoorin ko kasi. Hindi yun. Kumbaga yung, pwedeng ano masasabi mo? Yung ano ba? Ano Yung sa sinasabi mo? kanya, yung sa kwento niya kanina. Ang dami yung niyang last. kinento eh. Kita mo kahit ikaw nga nakalimutan mo eh. Yung unang-una. Yung docu na sinasabi Ayaw nga, niya. ipakwento So, na. yung papanoorin ko kasi. Hindi yung istorya. Kumbaga yung senaryo nung ano niya, maganda yun eh. Ako babalik tayo doon. Oo. Oh, yung psychology. Oo. Kasi technically,
yung kagaya nga na sinabi ko sa sports, nag-overthink. nagkaroon ng damage yung utak. May possible cause kaya yung kung bakit nagiging ganun yung thinking nila. Natapos mo ba? Natapos ko yun eh. Anong ending? Ending nun, Tanginawag. hindi, ang ending nun, talagang inimbestigahan sila ng mga polis. Nakulong yung nanay. Nakulong yung nanay. Ina, no? Pero matatanggap mo ba yun, Tol? Makukulong yung nanay mo sa ganong... I mean, Paano kung ginawa niya lang yun just to protect the child? technically, Ayun yun na, nga yun eh. nga. Yun Parang nga eh. ano kasi siya eh, may mga naabala na din talagang ibang tao. Nung ginagawa yung nung nanay yun. Kasi para sa akin, kagaya nun, yung binuntis niya na binuntis yung anak niya. Yun, deserve makulong nun. Oo. Pero ibig Deserve sabihin, ng death penalty na. kung yung kagaya ng ganong story, parang maaatim mo ba na parang ginawa lang to para protektahan ako ng nanay ko? para ilayo ka doon sa... Alam mo yun? Parang ang hirap Kung ikaw makukulong, anong kaso gusto mo? Jaywalking. Jaywalking. kulong. Jaywalking. May nakukulong ba si Walang jaywalking? dating no? Walang Wala, dating. hindi maangas. Hindi ano pang lang yun silya elektrika yan eh. Ano lang yun eh, ticket. Tsaka community service. Yeah. Pero kung makukulong ka, bakit? Anong gusto mo? Ayoko makulong po. Hindi, ano ba gusto mo lang? Bawal gusto. Kung makukulong ako, ang kaso ko na lang siguro Grabe na dapat. Yung Oo, yung grabe kakulong-kulong, na. yung kakulong-kulong. yung wala na ring laya. Ay, putang ina. Wild yun, tol. Wild. Ano ba yung mga walang laya? Na, Kapag paano ka maraming marireclusion perpetua, attorney? Pag maraming count, di ba? Yung murder, tapos plunder, rape with homicide, with murder. Ang dami. Pero yung hindi nakapatay, mas maganda siguro makulong ka ng walang laya. Kinang ina, ano yun? May ganun ba? Di ba sa staffa, attorney? Jaywalking, reclusion perpetua. ano yun? Hindi ka Staffa, natatawid kahit kailan. Kapag maraming... Large scale. kapag maraming nagreklamo sa'yo. Maraming counts. Reclusion. Oo, di ba? Pero attorney, ipaliwanag mo nga sa kanila yung reclusion perpetua kasi maraming nagsasabi ng reclusion perpetua ay lifetime hanggang mamatay ka. Pero technically may number yun may count yun eh. Kumbaga sinabi lang siyang lifetime kasi technically, Hindi mo na mabubuo yun. Oo. Parang kasi, let's say, max 80 years old. Oo. Sabihin natin ganun. Di ba, may bilang yun di ba, attorney? Example, merong 60 plus 40. So, Meron years. pang double lifetime eh. Meron pang double lifetime. So, technically, reclusion perpetual na yun. Ang dami kasing... Question, attorney. Ah. Si Chris Delano, halimbawa, sinintensyahan ng Habang buhay na reclusion perpetua, lifetime. Mm. Technically yun pag namatay, di ba? Okay, hanggang mamatay. Inatake siya sa puso. Clinically dead, pero na-revive siya. Hindi, kailangan niya i-serve pa rin yun. Bakit? Yun ang tanong ko eh. Buhay pa siya Di ba? Buhay pa siya. Clinically declared dead na nga eh. Tapos tapos- siguro after 30 minutes, putang ina, nabuhay uli. May mga ganong nangyayari. Yung bata, yung binalitan nakaraan. Kaya nga. So, dapat, absuelto na ako noon kasi Hindi. namatay na ako eh. Nabuhay siya ulit eh. Oo nga. Pero, di ba, kung double lifetime yung ano mo, kung 2 beses nangyari sa'yo yun, Second na naman yan. So, dapat, na-serve mo na yung ano mo. Hindi naman saklaw ng batas yung ganun eh. Dapat saklaw. Huwag na lang pangalanan ng lifetime. So, di ba? yun yung i-revise mo na batas. Ang pinaka way mo na lang para makalaya ka sa ganong sentence is parol. Ano? Parol. So, pag Christmas lang yan. Pag Christmas lang. Or presidential pardon. Ang ending yan, Pilipinas, malaya ka. Presidential Pero pardon. totoo, di ba? Pagka meron ng mga death penalty shit, ang makakahinto lang dyan yung tawag ng presidente. No? Yun. no? Si Echegaray, di ba? Gusto niyang kausapin yung presidente. Hindi naman siya kinausap. Hindi naman siya kinausap. Yun yung sad dun. Parang nalulungkot ka ba para kay Echegaray? Ang tagal na nun eh. Rape kasi yan. Huwag ka malungkot. Deserve niya yun. Para sa akin, deserve nila yun. Diba? Ikaw, kanina yung pinag-usapan namin, papabor ka ba sa death penalty? Pabor ako doon sa death penalty. Kanina? Kanina. Oo, bakit? Oo, ano, tama. magpapanggap pa Bakit? tayo na last Magpapanggap episode pa ba tayo kami? nag-shoot? Hindi na kami magpapanggap. Kanina rin namin sinut yung Oo. napanood nyo last week. Kaya Ay, ate mo si attorney. Oh, Yun nagpalit ba ng suot. damit? Hindi, di ba? Oh. Oo. Di ba? So, ayun. Continuation Sabi to. ko, Oh. pabor ka ba sa death penalty? Ako, kung tatanungin, doon sa nangyayari ngayon, balik natin yung death penalty. Dapat. Oh, di ba? Dapat. Balik natin. Pero payag ka, sa'yo gawin. Ganun. Ang sasalbay. Bawal ko may kaso. Jaywalking. Jaywalking.
Huwag May sabihin. mga kaso talaga na medyo mabigat. Nakapatay. Tapos yung pinatay pa, di ba? Pero para sa akin, ayokong sabihin na ano eh. Dapat nga may guidelines pa rin eh. Paano pagka, sige, nakapatay, pero may rason kung ba't niya pinatay. Kung pwedeng Siguro yun self-defense. yung kung makukulong ako, ganyan yung rason. Kunwari may umaway kay Tiny, hindi siya makapalag. Mhm. Napatay ko yung umaaway sa kanya dahil syempre self-defense. Hindi self-defense, friend defense. Tanta mo yung ganyan mo, huling sinabi mo yan. Si Tiny, kaya kong sumalo ng bala para sa kanya. King ina mo, sabi ko, sample. Ay, di mo naman ginagawa. Di ba? Mga kada, Ina mo. nakita niyo yung interview niya kay Dog Brock, sabi niya, para kay Tiny, kaya kong sumalo ng bala. Sabi ko, sample. O, tinan mo nung Halloween, saan Oh. yung bala? Nandito. Oh, di ba? Naman. Nandito. Tinamaan ako kasi hindi mo sinalo. Diba? Pero ano, syempre ba isipin nila, kahit ikaw ba isipin mo, para lang sa podcast yun nung sinabi ko yun. Pero yung totoo talaga, mula nung bata ako, lagi kong binibili yung away ng mga kaibigan ko. Kaysa sila yung may pag-away. Sige nga, Ano ano? siya eh, galit ako sa bully eh. Ganun. So, ano ang... Galit ka sa akin? Hindi, iba naman yung sa atin. So, yung pinakakaya mong gawin para sa kaibigan mo? Sumalo ng bala, pero wag ako mamamatay. Ang anting-anting bala. Sasaluhin ko ang bala, Tiny. Pero sa hand lang, ah. Ano lang. Sa boxing, ano lang. Ikaw, ano yung kaya mong gawin? Pinakakaya mong gawin para ipagtanggol yung kaibigan mo? Depende. Depende. Hindi, depende sa sitwasyon eh. Kasi kung wala namang mga ganong klaseng bagay, depende kung anong hihingi ng sitwasyon. Okay. Halimbawa, nandyan na, pukin ng ina. Halimbawa, kahit nakasaklay ako, napatrouble tayo, paluin ko na saklay yung mga pukin ng inang yan. Gets mo? Magdidepende sa sitwasyon. Halimbawa, kami ni Kevin, naglalakad kami dyan. Tapos, napaaway si Kevin bigla. Tapos, nandun ako. Tutulong ako. Pero, di ba, ibig ko sabihin, kasi may leveling yan, tol eh. Nasa bahay na ako, nananahimik ako, napapatrouble ka sa heapers. Alam mo, pumunta ka pa. Lalabas ako para makipagsuntukan pa doon. Alam mo, babiyahe ako para... Kasi maraming beses na natin siyang ginawa eh. Pag-ESO tayo dati, di ba? Pero, nung tumanda na tayo, parang, king ina mo, kasama ko yung mga anak ko dito sa bahay. Lalabas ako para tulungan ka dyan sa gilis. Gets mo ako? Siguro situational. Situational. Kung halimbawa nire-require yung talagang pumunta ako doon, pupunta talaga ako. Pero kung nasa mali ka rin, tangin na, kumbaga, Bakit pa? Pero ako, ever since to la, bahala kayo sa gusto nyong isipin. Pero para sa akin, pagka tropang dikit, lalo pag mga brad, kahit mali yan, kakampihan ko yan. Pero, mamaya tayo mag-usap. Oo, ayun din, ganun. Halimbawa, kagaya kasi, nung college sa frat, ganun kami. Ako, hanggang tumanda ako, bit-bit ko yun eh. Mapa ikaw yung mali, kamag-anak kita, kaibigan kita, mapa ikaw yung mali, pag napa-trouble ka, trouble tayo. Mamaya na natin pag-usapan yung katangahan mong ginawa. Di ba? Hindi kasi ako naniniwala dun sa, puta, mali yan, hindi ko tutulungan yan, hindi ko kakampihan. Hindi, tangin nakakampihan kita, kaibigan kita eh. Pero, kung ikaw may kasalanan, tsaka mo i-deal yan after. Oo. Di ba? Pero kung binigay ng sitwasyon, nandyan tayo, ikaw yung may mali, binanatan ka, di pares tayo mabanatan dyan, mapaaway tayo. Pero, mamaya natin pag-usapan yung katangahan mo. Di ba? Para sa akin, ganun eh. Kumbaga, hindi kita tutulungan, inano mo siya eh. Mali yun, tol. Galing mo. Hindi naman, sinasabi ko lang. Hands up. Hindi pagiging magaling yun. Hindi, No? hindi. So, paano pero kung gets. halimbawa, si attorney lumabas dyan, may dumaan na ng palang, pak! Sino sinampal? Si attorney yung nanampal? Oo. Ako Hindi yung mo pa alam nasampal. Hindi, ikaw yung nanampal. Okay. Wala lang, kasi alam mo kasama mo si Tiny, halimbawa. Tapos tumakbo siya bigla dito. Einstein, sinahabol ako. Susugurin mo kagad. Sino to? Sino ka? Who you? Alala ko dati si Donji. Ang napaaway ako sa... Hindi naman napaaway. Pero sa Trinity to eh. King ina, ang daming... Sa mga 30 mahigit yun. Nakita ako. Sabi, tinuro ko. Tiny. Ina, pagtingin ko, sabi ko, putang ina mo. Di, sakay ako ng taxing may laman. Di ko alam. Kuya, paandarin mo. Sabi nung magsyota sa likod. Kuya, aalis po sana kasi kami. Sabi ko, i-enter nyo, ilayo nyo lang ako. Nahabol na ako, tol eh. Munta ako, Ali G. Sabi ko, hingal ako. G, tangin na, ganyan. Tara, ako na may baril. Balikan natin. Ano ba nangyari? Ganyan, ilan ba sila?
Sabi ko, mga 30 mahigit eh. Dito na lang tayo. Ang ina naman, dami-dami pala nun eh. Ay, mag-record ka na lang dyan. Kasi ang dami talaga, tol. Mga 30 mahigit eh. Andun pa si Ram nun, tol. Babalikan talaga namin. Ram, kunin mo yung kunin mo yung susi ng kotse. Ayan. Ano ba nangyari? Halika, ano kami? Tara. Ano ba nangyari? Gano'n ba sila karami? Jim, mga 30 mahigit eh. Hukingin mo dito. Dito na tayo. Tol, naalala ko yung palabas. Kahit maubos itong magazine dyan, ubos pa rin tayo dyan. Genocide yun pag inubos mo yun. Naalala ko yung palabas ni Babalu. Yung may mga pamangkin siya. Sila Bitoy. Yung sila Francis M. Anong year yan? Hindi, basta matagal na. Nakita ko lang. Hindi ko matandaan yan. Nakita ko lang kasi sa Facebook eh. Tapos ngayon, nangyari, napaaway yung sila Bitoy, sila Francis M. Napaaway sila. Ngayon sabi ni Babalu, tangin na, pupuntahan natin yan. Cargo ko kayo. Ako bahala. Malalakas siya eh. Sabi ng ako bahala, cargo ko yan. Sabi ng mga 20 pus lang hanggang 30. Tangina, troublemaker kayo. Parang gano'n. Oh. So, matangina parang sinabi ko na okay din yun kasi parang... Mag-sorry kayo sa kanila. Hindi naman kami nag-sorry. Pero yung depende sa sitwasyon eh. Puta, magpapaka-Andres Bonifacio ka sa 30 mahigit. Oo nga. Diba? Pupunit ka sa... Dito ka na lang, mag-rap na lang tayo kasi. Sabi nun, G. Puking ina. Ikaw, tol, napapaaway ka rin ba dati? Anong kabataan mo? Nung kabataan? Mga 46 ka na eh, no? Hindi naman. Hindi naman. Napapaaway ka rin dito sa Marikina. Marikina. Nag-member ka ba ng kahit anong grupo? Gang, ganyan, frat? Wala. So, troublemaker ka? Ano lang din, yung kunyari, tropa din, may kaaway, nasasama din ako doon. Kaaway na rin namin. Ganyan. Yung typical na eh. Uy, di na Kaaway ng tayo isa. bate ah. Kaaway nila lahat. Di tayo bate ah. Ha? Sasabihin na parang okay ka lang, tiny. Sabihin niya sa mga kalaban, oy, di tayo bate ah. Kalaban pala kayo eh. Pero ganun. Siguro nasa phase na tayo ng where... Not getting into younger anymore. Wow. Sige. Parang nasa ano na tayo, parang Maturity. we're old enough para malaman natin yung para bumalanse ng mga bagay-bagay. Kasi dati, wala kang anak. Puking ina, tol, trouble, tara! Diba? Ngayon, tol, trouble. Oh, ano pa nangyari kasi dyan? Hindi mo na, alam mo yun? Ate, takina, pag nasa bahay ako, tol, ganyan. Lalabas pa ako talaga yung mga ganung bagay. Pero ngayon, takina, syempre, kailangan mo na rin mag-isip. So, doon papasok yung maturity. Diba? Pero, yeah, I'd stick to that ideology. Pag kaibigan kita, kamag-anak kita, nasa circle kita, mapatama o mali ka, kasama mo ko, kakampi mo ko. Pero after... Mamaya na natin pag-usapan yung katarantaduhan mo pagkatapos. Diba? Kasi hindi naman laging, porket sasamahan mo to, kakampi mo to, siya yung tama eh. Diba? Si Chris Delano, mapaaway kami, kakampihan ko pa rin to. Pero, hindi ko sinasabing tama siya kasi kinampihan ko siya. Diba? Pwedeng siya yung talagang mali, may ginawa siya, pero wala akong pakialam doon. Wala akong pake. Basta kakampi kita. Ganun ang ano ko eh. So kayo, feeling nyo, ano yung pinakamagandang traits ng isang tao na dapat ina-apply para maging okay sa... Brotherhood. Camaraderie. Oh. Kasi it boils down sa camaraderie eh. Parang alam mo yan, yung mga sundalo sa magkakakampihan tol eh. Solidarity. Hindi, kung ikaw Loyalty. lang, sa sarili mo lang, kung sa sarili mo lang, ano yung magandang traits na dapat meron ka bilang tao? Wala, Ganun rin. maging mabait lang. Oo. Para sa akin, loyalty. Mas na-overpower niya yung love kaysa sa loyalty. Oo. Ay, hindi. Mas 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 powerful ang loyalty kaysa sa love. Oo. Kasi ang loyalty, kahit ano pa, kung loyal siya sa'yo, nandyan lang talaga siya para sa'yo. Yung love kasi ano yan eh. Pero iba yan eh. Conditional. Si Daniel Conditional. Padilla nung tinanong, describe loyalty. Si Summer. Yung aso daw niyang loyal. Which is Oo. At totoo, sinasabi niya yun habang katabi niya si Catherine Bernardo. Oo. Makikita mo sa mukha ni Catherine Bernardo na pabading yung topic natin. Ay, tapos na. Ano ba yan? Catherine Bernardo ang puta. At ang tunog na yun ang hudyat para basahin ang mga previous comments mula sa mga nakaraang episode. At ito ang comment number 1. Alright. Mula kay Miguel F. Sorote.
Pag nalobat na naman tayo, Maricar, ha? New listener here from Cool Pals, lol. Galing ako sa mga previous episode, mga kada. Salamat sa magagandang episode na makakapakinggan pang survive ng shift while working at home. Hindi kaya alien yung bata, kaya ganun ang ngiti niya. Galing ito sa nakaraang komento mula doon sa Sa Yema. Inarawawa. Oh, Yema. Yema. Okay. Ba't naman alien yung bata? Ang wild mo naman mag-isip, kada. Pero, yeah. Maraming salamat at pinapanood mo kami. At kahit nanonood ka ng Cool Pals, diretso ka after ng Cool Pals. Maraming salamat kasi mga idol natin yan. So, idol ko dun si Roger, pare. Oo. Ikaw, sino idol mo sa Cool Pals? Roger. Roger. Ako din eh. Nanonood kang Ako Cool Pals. Nakakaaliw din sila, no? Mm. Nakakatawa. At ito ang kada comment number 2. Mula kay Ralph Neri. Mamaya. Dash M8S. Pa-shoutout kada, hindi na maganda to. Araw-araw ko na kayo namimiss. Dapat araw-araw na kayo mag-upload. Pwede, pero dipindi. Ang ina, nakakapagod yun. Araw-araw ako mag-shoot, no? Araw-araw mag-upload. Ang hirap nun. Hindi ko gagawin yun. Siguro kung wala pa tayong mga priority sa buhay, kaya. Pero ngayon kasi, hindi eh. Sa bagay. Diba? Tsaka hindi naman talaga kaya yung araw-araw. So nakakaubos din, no? Nakakaumay. Pero pwede yan kung nakasuot sila ng Salute Lifestyle na mabibili nila sa www.salute-official.com. And officially, meron na kaming Salute Macau. Makikita nyo yan sa TPCM sa Ginza Mall sa San Malo. At this month lalabas, at baka habang pinapanood mo to, nakarelease na yung University collection namin. So, check out www.salute-official.com. Tsaka syempre, mas maganda kung yung kasama mo naman, yung nakasuot ng Sevenfold Club na makikita nyo sa www.sevenfoldclub.com. Kaya pag pumunta ka sa website, naka-sale, pwede kayong miscore dyan dahil malapit na ilabas ang mga bagong releases. So, At para maiwasan ng mga problema sa mundo, kailangan yung matikman ang coffee, Walsi. Walsi Coffee. Okay, kada. Ikaw na nag-comment, kada, dapat naman titikman nyo tong Walsi. Okay? yes, sir. Tsaka, Alright. syempre, salamat sa Maono sa pagpadala sa amin ng mga mic na Ayan, hindi na ito. kami kinukulang ngayon. Ito. Kahit mag-guest lahat ng mga tao, gusto nyo mag-guest, guys! Wala silang pakialam. So, ayun. Kada, maraming salamat sa comment mo at sinadya namin mag-promote sa kada comment na yun para madali naming hanapin sa editing. At ito ang kada comment number 3. Mula kay Miguel Sorote, new listener from Cool... Ay, galing na. At ito ang kada comment number 3. Okay, sige. Mula na lang kay Aaron Cabangan. Pero napilitan siyang basahin yung comment mo, kada, oh. Hindi, sorry kasi na doble. Buti nandito ka, nasilip kita. Aaron Cabangan, si Gab at Maricar talaga pinaka may emotional intelligence. Ay, wow. Si attorney naman yung nagbe-base sa case and studies. Si Chris more on logic talaga. At si Tiny practicalities. Ha ha ha. Sobrang solid ng lineup nila. Grabe naman kayo. Hindi ako napilitan sa iyo ha. Talagang Wala akong pakialam sa mga sinasabi nila, pero ang kagandahan doon, nanonood ka sa amin. So, kada, maraming salamat sa komento mong yun. Oy, paso mo dito yan. Sino na? Dito kay attorney. Hala. Ay, God. Ang galing. At Ito. At ito ang kada Ito na, wala comment. na ako. At Wait ito. lang. At ito. At ito. Kada na At comment. ito ang kada comment number 4. 4 or 5? 4. Yung Mula kay... Hindi ko alam Ipasa pa. mo agad kasi wala pa akong 5. Hindi ko alam kung paano to i-pronounce. JXT CRZ. Jaxers. Cruz. Parang Jackster Cruz ata. I don't know. Hi Kada, working pala ako as an encoder. Napaka-solid ng podcast nyo. Sobrang relate palagi. Sobrang idol sa mga music ni Chris. Sana magkaroon kayo song ni Maricar. Ha ha ha. Makakantahin namin. Ha, ha, ha. Hale! Isa siyang anak ng mayamang CEO. Ha ha ha. Ha ha ha. Sige, tuloy niyo pa. Pero kasi meron pa naisip ko na yun kasi marunong siya kumanta. Mhm. Nasa Paano tono. ako? Wow. So, syempre, napakaswerte niya rin dahil yung boyfriend niya, talagang malupit ng audio engineer din. Oo. So, nagpo-produce Tsaka din. matindi pa sa music video, mga framing and cinematography. So, naisip ko na yun, papakantayin ko siya. Kunwari may na-compose ako. Tapos, Ano ba paggamit mong mic? Maono. yung Maono. Kung papadalan tayo ng Maono na pang music recording talaga. Kasi ang pinadala podcast eh.
Pero kung meron sila pang music recording, why not? Tatry ko talaga. Oo, diba? talaga. So anyways, ayun, pag may nabuo akong kanta, minsan naiisip ko na baka mamaya yung chorus mas okay kung pakanta ko sa kanya. Gagayad ko lang siya. Ang dating nyo niyan, Crazy as Pinoy o Kamandag na Marikina, taga-chorus yung baba. Kung paano yung mga araw na. Kita O, kaya lang ba? yung Kiss, yun? Ah, Yung- Tyro, tsaka ano, Tyro, Yeah. Yung- Kada, maraming salamat dyan. Ito ang kada comment number 5. Babasa natin sa ating guest na ngayong araw. Mula kay Abnormal Pam 502. Kayo na lang ang nagpapasaya sa tuwing nalulungkot. Heart, heart, heart. Oo. So parang majority, nalulungkot yung nanonood sa akin. Oo. Pansin ko, kung hindi may sakit, nalulungkot. Pero gusto ko yun. Oo. Kasi Nagkakaroon tayo ng purpose. nagkakaroon kami ng purpose. Yes. 'Di ba? Ang nagsisilbing gamot. Nagsisilbing ilaw. Oo, nagsisilbing gamot sa Kalungkutan. iniisip Yeah. nila. 'Di ba? So pwede tayong tawaging psychological podcast. Oo, Pero psychological magiging medicine. honest din tayo sa mga nanonood Yeah. sa atin. Minsan nakakapagod din talaga yung ginagawa namin. Mhm. Kasi yung pag-organize ng araw ng shoot, kung saan kami mag-shoot. Kasi Minsan- pinaka-challenge dito yung wala kaming specific na Venue. location na Ah. venue na pag-shootan lagi. Pero ginusto namin yun. Kung tutusin, kaya talaga na may iisang studio lang. Pero for the sake kasi, initially, gusto namin talaga gawin to para mas makapag-travel kami lagi. Ayun naman talaga yung point nun. Para dumating sa time na ibang Para bansa na- gumastos kami lagi. Pero kagandahan naman dito, hindi tayo nawawala ng suporta sa mga tropa kagaya ng Walsi Coffee. Oo. Isang tawag lang, Tol, wala kaming venue ngayon. Ba pwede pumesto dyan? Oo. No problem. Minsan nauubusan din talaga kami ng venue. Pero yun Mas nga. nauubusan kami ng venue kaysa pag-uusapan eh. Oo. Pero once na nakaupo na, wala na. Hindi mo na mararamdaman yung pagod na yun. Tangina, showbiz ang puta. Tsaka kung tutusin nga, mas malaki pa yung nagagastos namin eh. Sa pag ano. Kaya bumili kayo ng merch, parang awa nyo na, oh, para makabalik lang yung panggas namin. Oh. Hindi nakakaubos din talaga. Kasi yung kumbaga yung expenses, ganyan. Pero okay lang din kasi masaya eh. Kumbaga, Minsan di ko na tinitignan yung Tol eh. oo. Hindi na ako tumitingin sa... Who is tiny, kikitain. diba? Wala siyang hindi. Hindi yan nag-iisip ng pera talaga. May chimenea malit- nga yan sa malit na bahay nila bagay. eh. Tol, What is money? Only paper. Paper only. hindi yun eh, Tol. Wala, yung kayamanan ko kasi by default. Kumbaga, yung pamilya ko, ano to eh, generational wealth talaga eh. Ang ina nyo. Tumawag ko sa kanya nung nakaraan. Sabi ko, Tol, saan ka? Dito, Singapore, nagkape. May kape. Ganun lang. Ina. No. Minsan nga, katabi ko to, bigla may tatawag sa kanya eh. Sa pagsagot niya, Mr. Chua! Naalala mo, pagkausap ko si Mr. Chua. Pag Pagbilangan tayo ng munggo. Ang ina, long mihiya. Ay, si ano yan ah. Si Isko. Tayo nga, ganun. Tayo na. Di, kasi nagbabayan sila ko ng yate eh. Ganun. Ay, gagi, nung gumanon ka, kamukha mo rin, hawik Ay, mo bakit? rin. Patinga. Ayaw ko na ulitin. Ano ba yan? Kamukha sino? Ay. Ang ina, dami ko ng kamukha. Oh, gagi, may mga nag-comment na eh. Dito ako kada comments. May nag-comment. Okay na. May nag-comment nga eh. Sabi, Hindi pa. Jukes. Oh, kamukha mo rin si Kamukha mo Juke. daw si Jugs. Jugs. Jugs and Teddy. Pero mas kamukha mo ngayon si Dinky Doo. Ay, kaysa yung nag-comment na kamukha mo si Jan Lapus. Oo, pukin ng ina. Jan Lapo, si Dinky Doo. Ay, hindi. Sa lahat ng kamukha mo, sino mas gusto mo na lang na kamukha mo? Ungga Ayala. Sino pinakagusto mo sa lahat ng kamukha mo? Hindi ko alam. Jugs na lang. Jugs Kasi lahat patay na eh. Meron pa, Roderick po. Ikaw, Kebs, kung may gusto kang kamukha o may nagsabi sa'yo na may kamukha ka, sino kamukha mo? Kasi ako talaga, aminado ako. Joshua Garcia. Joshua Garcia talaga. Kahit Oo. sinasabi ng mga ibang tao talaga yun eh. Sino ba kamukha ako? Hayaan na lang natin mag-comment. Ay, Ayun na pinakamagandang sagot. Mga kada, pinaka-safe yun, no? Ang pinaka-safe yun. Mga kada, pa-comment na lang kung sino kamukha ni Utol Kevin, ha? Ako kasi Joshua Garcia, alam nyo naman yun, guys. Si Maricar. Hindi naman ako Rufa May. Lagi Wala naman sila- ako sinabi, ah. Kala ko kasi. Pero sabi kasi nila si Win Gatchalian? Hindi. Ano pangalan nun? Win Marquez. Hindi, Weng. Yun, Win Marquez. Sino yun? Anak ni Joey Marquez yan. Yung nag... Oo nga, no? Hawig mo si Joey.
Kamukha mo si Winnie. Ah, talaga ba? Talaga ba, Dinkido? Utang ina nyo kasi saan tayo mapupunta ba dyan? Anyway, maraming salamat sa Walsy Coffee para sa pag-host sa lugar nila. Sa pag-invite sa... Hindi tayo in-invite, no? Nag-desisyon kami dito mag-shoot. Inistorbo namin sila. Maraming salamat, Tol Kevin, sa laging pag-suporta sa amin. Thank you. At ano pa, may gusto ka bang, Tol, invite mo sila ulit sa Walsy Coffee para alam nila kasang ka makikita, para masabi nila sa'yo sino kamukha mo. Okay, sige. Kung gusto nyong makatikim ng pinakamasarap na kape sa Marikina, Yan, walang duda! pumunta lang kayo dito sa Walsy Coffee, Katipunan Street, Marikina City. Kita mo kami sa Google Concepcion Map, 2 pa. Waze, saan ba ba? Instagram, Facebook, TikTok, makikita mo kami lahat dyan. Pornhub, may Pornhub din kayo ba? Gusto ko yan Concepcion 2. Kasi may Conception 1 kami. Hindi ka magkakados kung wala kang 1. Malamang, oo, Tiny. Montana. Pero yun nga, Tol, no shit. Yung mga kape nila dito, talagang meron silang consultant pa no? Para sa kape. Yung sabi mo nung nakaraan. Iba yung ano nila eh. Kagaya nung Tol, hindi siya normal na... Nung natikman ko yung Spanish latte nyo, sabi ko, tangina, parang Hindi, kahit iba. ito. Ayan yung nila eh. Ito yung parang- Honey lemon with wolfberry. Wolfberries. Pagka tiningnan mo siya, hindi, walang joke. Pag hindi ako mahilig sa mga ganito-ganito eh. Pero nung pagka matikma, wala talagang joke, promise. Hindi siya uminom hindi ng ako mga soft para drinks, mga ma-regular. ganun. Oo. Sinabi ba ako? Hindi ako para ma-regular. matanggap ka. Oo. Hindi. Baka ma-regular Hindi ka, ako mahilig ma-regular. sa ganito. Hindi, tanong ba? Hindi ako mahilig sa'yo, pero masarap talaga siya. Hindi, totoo, Promise. masarap. Wala, hindi niyo po ako para irregular ah. Noong nakaraan, ang in-order ko dito, hoy, hindi ako lagi nang buburaot dito, putayin na nyo Pumupunta ako dito. Hindi, mo, may day ni Tiny dito sila Oo. madala. Minsan pag may mga tropang pumupunta dito, dinadala ko dito, umorder kami dyan. Nakaraan, in-order ko yung ube. Yeah. Ang sarap din nun, Tol. Para kang uminom ng ube. ang ano siya. Ang English ng ube, ano ah? Purple yam, hindi taro may ano siya eh. May halaya talaga siya sa loob, pare. Parang may dessert na tapos yung Thai milk tea. Tay. Tol. Ramdam mo yung... Tol, inaral pa nila. Tawadi ka. Yung greatness. Ramdam Inaral pa nila yon, nagpunta pa sila ng Thailand, Tol. Ay, Para totoo doon. ba? Kinuntsaba niya yung sa baba ng hotel nila, ng Airbnb nila. Kinuha niya yung recipe. Oh. Ninakaw niya. Mga Okay ilang lang. months kayo doon, Tol? Days lang, mga 4 days. Kala ko one day in Thailand. Nag-chonky ka doon, Tol? Nag-chonky ka doon. One day in Thailand. Yung in fourth day niya may dede na siya, no? Kaya maraming salamat sa magsabi sa amin kami. Last Row Media, ako si Tiny Montana. Maricar. Chris Delano. At ang guest natin, Jeepri. Kevin ng Walsy Coffee. yeah, at sa ngalan ni Gabrang, Amen. nanonood kayo ng Season 2 ng Kada Kwento Podcast. Let's get it!